This is my worship, this is my offering. In every moment, I withhold nothing. I'm learning to trust you, even when I can't see it. And even in suffering, I have to believe it. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't wanna follow my own ways. I'm done chasing feelings. Spirit, lead me. Oh, Spirit, lead me. It felt like a burden, but once I could grasp it, you took me further, further than I was asking. And simply to see you, it's worth it all. My life is an altar. Let your fire fall. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, Psalm 119, verse 65 to 72. You have dealt well with your servant, O Lord. According to your word, teach me good judgment and knowledge, for I believe in your commandments. Before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word. You are good and do good. Teach me your statutes. The insolent smear me with lies, but with my whole heart I keep your precepts. Their heart is unfeeling like fat, but I delight in your law. It is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. The law of your mouth is better to me than thousands of gold and silver pieces. Morning Church! Isang pinagpala at magandang umaga sa ating lahat. Buksan po natin ang ating Biblia sa unang Pedro, Kabanata 1, versikulo 6 hanggang 7. At ito po ang sinasabi: ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, papuri at pasasalamat sa pagkabasa ng iyong salita. Batid po namin ngayon ay panahon ng pagsubok. Marami pong pangyayari sa aming paligid na sa aming pananaw at sariling paunawa ay taliwas sa mga ipinahayag mo sa amin.
Subalit ito'y maling kaisipan at humihingi kami ng tawad at kapatawaran sa aming kakulangan ng pananampalataya. Ang pananampalataya na sinusubok upang bumalik tayo sa iyong mga salita at pagsunod dito. Sabi nga sa Romans chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Maraming pagkakataon na sa aming pananampalataya at masidhing paniniwala na meron kang pagpapala, maging ito'y material, spiritual, emosyonal, paniniwala na may paggaling or healing power, at kasagutan sa aming mga panalangin. May mga pagkakataon na hindi mo agad-agad na tinutugon ito sa kadahilan ng kayo po ay patuloy na kumikilo sa aming buhay ayon sa iyong tamang panahon at ayon sa iyong layunin upang ang aming pananampalataya ay maging buhay sa puso ng bawat isang mananampalataya. Mismo ang ating pananampalataya ang ating tagumpay upang kami, ang bawat isa na patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mo kaming turuan sa aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Nang sa gayon ay patuloy kaming sumunod at matuto sa lahat ng pangyayari sa aming buhay. Abutin mo, Panginoon, ang isip at puso ng bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Kausapin mo kami at ipaalala sa aming lahat na tunay na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa kanyang mga anak. Heal us, Lord. Heal our nation. Heal the world. Pagalingin mo ang mundong ipinagkaloob mo sa amin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming hiling at panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with tambourine and dancing. Praise Him with the strings and flute. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Let's worship the Lord today. God, we ask for your favor. Come and sweep through this place. Oh, we desire you. I just wanna be with you, be where you are. Well, in your presence, oh God. Oh, I
my song to you remain. Only you will I adore. I lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Come on, oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my soul to you remain. Only you will I adore. Love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Come on. Oh, I love you always. Yes, Lord. Oh, I love you always. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, but still my soul to you remain. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, but still my soul to you remain. Only you will I adore. 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 Nothing can separate, even if I run away. Your love never fades. I know I still make mistakes, but you have your mercy for me every day. Your love never fades. 'Cause you stay the same through the ages. Your love never changes. It may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage,
can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you and though the seas are raging, you will speak and tame them, and if I find my rest, you are in control. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them, and you I find my rest. You are in control, and you I find my rest. You are in control. Magandang umaga po mga kapatid. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa ng inyong mga mahal sa buhay. Atin pong basahin ang Psalms 107, 28 to 30. Ang sabi po dito, Then they cried to the Lord in their trouble, and He delivered them from their distress. He made the storm be still, and the waves of the sea be hushed. Then they were glad that the waters were quiet, and He brought them to their desired heaven. Gaya po ng mga Israelita noong araw, marami din po silang pagsubok, kahirapan, mga challenges na naranasan. Subalit ito ay nialay nila sa Diyos, at ang Diyos ay nahabag at pinagkaloob ang kanilang mga kahilingan. Sa pagkakataong pong ito, ialay po natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating kahilingan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, Ikaw ay hindi nagbabago at punong-puno ng biyaya at pagmamahal. Tinataas po namin sa iyong dakilang paanan ang aming mga pangangailangang pinansyal sa aming simbahan, mga rental at iba't ibang bayarin. Tulungan mo kaming laging may pusong mapagbigay sa simbahan at sa kapwa. At nananampalataya po kami na ipagkakaloob mo ang aming mga kahilingan dahil ikaw ang pinagmumula ng lahat ng biyaya. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Good morning to each and everyone. It says in 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Let us pray. Almighty God in heaven, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Father, we thank you, Lord God, for this wonderful time of fellowshipping you, even in this virtual online church service, Lord. We acknowledge and we believe that you are the ultimate source of everything, that everything comes from you, that in you we are lacking of nothing. Thank you that you supply all our needs according to your riches in glory, O God. Father, we offer to you our tithes and offering, O God. Bless and multiply this amount of money for the propagation of your kingdom, so that many people will come to know you and accept you as their Lord and Savior. Father, return 1,000 blessings for those who give from their hearts, Lord God, and also those who are not able to give, bless them also, Lord. Father, continue to be with us, continue to bless our families and loved ones. Keep us safe, keep us away from danger, keep us away from these virus diseases, Lord God. Father, we thank you, Lord Jesus,
From this time forth, Lord, we return back to you the highest praise, the honor, and glory. In Jesus' name we pray. Amen. A blessed Sunday, brothers and sisters. Magandang araw muli sa inyong lahat. For today, ang pag-uusapan po natin ay ang halos lahat ng tao ay nararamdaman. Ito ay pinag-uusapan ng lahat ng klase ng tao. Mula kasi doon sa pinakamayaman hanggang sa pinakamahirap, doon sa mga malalakas ang katawan hanggang sa mahihina. Bata, matanda, pinag-uusapan ito. Ang tawag natin ay fear o yung takot. Ang sabi nga nila, yung daw death, ang great leveler ng buhay. Parang ang lahat ay nagkakapantay-pantay pagdating sa kamatayan dahil lahat tayo mamamatay. Pero itong fear na ngayon ay bumabalot sa puso at isipan ng lahat ng tao, ito din ay serves as a leveler sa buhay ng lahat ng tao dito sa mundo na ating kinabibilangan. Ano ba itong takot? Ano ba itong fear? Fear is an emotion. Nararamdaman ng lahat ng tao, sabi ko nga. It is generally induced when the subject is perceived a threat. O kaya ikaw na natatakot, para kang merong kinakatakutan o yung parang pinapangambahan na maaring mangyaring pang-anib sa iyong buhay, kaya ka natatakot. Pinag-usapan nila, Pastor, ano yung pagkakaiba ng fear at phobia? Actually, pareho rin yun. Kasi yung fear, yung English, yung Greek word for fear is phobia, and can be defined as the excessive or unreasonable fear of an object, place, or situation. Naalala ko nung nag-aaral ako, isa sa mga textbook na binasa namin, pinag-aralan namin, at hanggang sa ngayon ginagamit ko as a psychotherapist, as a clinician, itong DSM, or Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder. Itong DSM ay nagsabi ng mga specific phobias. Typically, ay that falls within 5 general categories. Yung katulad, halimbawa, fears related to animals. May mga tao takot sa spiders, takot sa aso, takot sa insects, or may phobia sa mga ito. Fears or phobia related to the natural environment, like heights, thunder, darkness. Fears related to blood. Naalala ko may mga tao na makakita lang ng dugo, talagang hinihimatay. Or fears related to injury or medical issues like injections, broken bones, or falling. Talagang may mga tao, ingat na ingat maglakad kasi talagang yun ang takot niya eh. Malaglag, mahulog, matumba. Or fears related to specific situation like flying, riding an elevator. Alam niyo ba, may mga tao na talagang takot sa elevator. Yung tatay ko, buong buhay niya, hindi yung sumakay ng elevator. Maski nga escalator, hindi sumasakay. Kahit mataas, kahit matanda na siya, mataas yung aakitin, maghahagdan yun. Kaya kami mga anak niya, siyempre, sasamahan namin siya. Buti bata-bata pa ako ng mga panahon. Mayroon at iba-ibang klase ng fear or phobia like yung fear of choking. Meron mga tao, they fear loud noises or drowning. Kaya nga, when it comes to the fear of getting sick, katulad ang tawag nila dito, emetophobia. This is the fear of vomiting or seeing other people being sick. May mga taong takot na gano'n. Katulad kaya nga itong pandemic natin, talagang maraming lumitaw na ganitong klase ng phobia. It is relatively common phobia which we have seen in so many people. Katulad dito, fear of vomiting. Naroon din yung nosophobia or nosemaphobia. This is an overwhelming and all-pervading fear of developing disease. Ito, makikita natin ito. Ang tawag nga ng iba rito, yung simply, sa layman's term, fear of disease. Meron pa rin isa, yung
Driasis, the fear that existing symptoms are the result of a yet to be diagnosed disease. Alam niyo, ito yung mga tao na nag-overthink. May nararamdaman pa lang na tumutunog sa tenga, sabi, talaga mababaliw na yata ako, mabibigyan na ako, pero meron lang na dumaan lang halimbawa doon sa mga pwedeng mag-trigger ng discomfort sa tenga. At may mga tao na they fear yung madikit sa mga may sakit na tao. A fear of sick people. Ito, iba naman to. Iba to dun sa iba dahil talagang ito, on the lookout always. Binabantayan, baka mapatabi ako sa taong may sakit. Takot na takot sila, nanginginig. Makakita lang sa TV ng mga may sakit, mga namumroblema, ayaw nila, pinapatay agad yung TV nila. It is about feeling overwhelmingly uncomfortable around sick people. Not knowing what to say or how to act, becoming paranoid about catching the illness, even if it's not contagious. Minsan nga nakatabi lang sa tao na sobrang dikit-dikit yung tagyawat, akala niya mahawa na siya tagyawat din, nagtumakbo na Marami mga gano'n. At sa ating kapanahunan, sa lahat ng ito, merong nadidevelop na bagong phobia. Alam niyo po ba yun? Itong pandemic na ito, ang tawag nila coronaphobia, na can be associated with all of the fears ng pagkakasakit, coronaphobia, na may bumahing lang, akala niya magkakakorona na siya. Or may umubo lang na kapitbahay, biglang mag-i-spray na ng kung ano-anong spray, alcohol, disinfectant sa kanyang bahay. Bandang huli, siya din yung nagkakasakit. Fear. Totoo naman, napakaraming nagbibigay ng takot sa lahat ng tao. The world, itong ating kinalalagyan, is plagued with different kinds of fears. Pero ang kagandahan dito, not all kinds of fears lead to misery. Or may mga talagang fear dahil sa sobra mong takot, magkakaroon ka ng heart attack at bandang huli, baka may stroke ka pa at kung yun na yung ikamamatay mo, maaaring yun ang ikamatay mo dahil na-stroke, nagka-heart attack dahil sa sobrang takot. So many kinds of fears na pwedeng magdulot ng severe misery, severe damage sa utak. May mga nababaliw nga sa sobrang pag-iisip. Sa mga kinatatakutan nila, yung fear of the unknown, fear of something that may happen to them, kahit wala pa namang nakikita na delikado, perceived pa lang. Pero sabi nga sa inyo, may mga totoo yun, may mga valid na reason for people to get to be fearful about. But there is a kind of fear that does not lead to death, but only leads to a glorious, victorious, and fruitful life. Again, kung sinabi natin na may itong mga pinag-usapan natin, unang takot leads to misery, severe sickness, and even death. Again, sabihin ko sa inyo, there is a kind of fear that leads to a glorious life, fruitful life, abundant life. Ano yung sinasabi nating fear na yan? That is the fear of God, or godly fear that leads to glorious living. Kaya kung maiiwanan ako sa inyong takeaway, ito yung ating big idea. Godly fear leads to glorious living. So, hindi ko sinasabing huwag natin katakutan yung mga dapat na katakutan sa kapaligiran. Okay lang yun. Dahil normal sa atin that we react, we respond to things that threatens us. Kasi nga, itong ang pagmamask na, yung ibang tao, naalala ko, sa sobrang takot dito, yung coronaphobia. Ang kapal-kapal ng mask niya, siguro 10 patong na. Bandang huli, hindi tuloy siya makahinga. Kasi sobrang takot Tapos yung balat niya, namumuti na sa alcohol. Dry na yung kanyang balat dahil konting mahawak sa isang object, sa doorknob, sa madikitan ng kahit na anong bagay. Yung siya tao, alcohol siya agad. Ang tawag nga nila, alcoholic daw Coronaphobia. At yun nga yung sabi ko sa inyo, pwedeng magdulot sa mas matinding misery. Pero itong godly fear, glorious living, ang naghihintay sa atin. Dahil, sabi mo, Pastor, posible ba? Itong godly fear na sinasabi mo,
Pero bago tayo magpatuloy, itong godly fear na sinasabi ko sa inyo, hindi ito yung fear na meron kang phobia sa Diyos. Na takot ka sa Diyos, iniiwasan mo siya, nilalayuan mo siya. Kasi yung godly fear is the kind of fear that draws you even closer to God. Ito yung tinatawag natin na reverential fear. Dahil meron kang takot sa Diyos, ayaw mong magkasala sa Diyos. Because of this godly fear, you want this God who created the universe, the heaven and the earth, the God who gives life and gives life more abundantly. Ay gusto mo siyang paligayahin, gusto mo siyang bigyan ng to put a smile on His face kapag nakikita ka in how you live your life. So, ano example? Posible ba na ang mga tao ay magkaroon nitong godly fear? Tandaan natin, from Old Testament hanggang sa ating kapanahonan, meron mga tao kang makikita who live their lives merong godly fear. These are the men who exemplified godly fear. Si Abraham, tignan natin sa Genesis 22 verse 12. He said, verse 12 in Genesis 22, he said, "Do not lay your hand on the boy or do anything to him. For now, I know that you fear God." Godly fear. "Since you have not withheld your son, your only son from me." Alam natin yung context na ito. Si Abraham, tinest ng Panginoon yung faith ni Abraham. Kaya sinabi niya kay Abraham, dalhin mo doon sa bundok ang iyong anak at ialay mo sa akin as a sacrificial offering. At alam natin, yung ganun klase ng offering na hiningi ng Panginoon kay Abraham will mean na papatayin niya yung kanyang anak, sasasakin niya at susunugin. Pero si Abraham, tuloy-tuloy lang. Maraming mga theological discussion about this. Pero yung overwhelming and simple understanding of Abraham's act, iniwanan niya, pagka tinignan niya sa Panginoon, iniwanan niya ang lahat ng kanyang ginagawa ng mga panahon na yun, and 100% sumunod sa Panginoon because of his godly fear, even to the point of giving up his son, his one and only son, na alam niya ito ay bigay ng Panginoon. Although may dalawa nga pala siya anak, yung isa anak doon sa kanyang maids, doon sa kanilang parang alalay nung kanyang asawa na kanyang nabuntis, dahil nainip na sila sa pagdating nung kanyang anak. Pero ito yung totoong anak ni Abraham na binigay ng Panginoon. So, godly fear. Alam mo, dahil sa kanyang reverential or godly fear, hindi mapigilan yung kanyang sarili na magsamba sa Panginoon, ialay maging yung kanyang anak. Kaya the Lord honored him and called him as a man of faith. Si Joseph, sabi nga sa Genesis 39 verse 9, he is greater in this house than I, referring to yung kanyang amo, si Potiphar. Kasi itong si Joseph, nung panahon na ito, ay naglilingkod siya bilang kumaga sa atin, pinaka-mayordomo doon sa palasyo ni Potiphar. Siya yung head, pinuno ng lahat ng mga naglilingkod sa kay Potiphar. Potiphar put him in charge of everything. Ang sabi nga rito, except yung kanyang asawa. So, nung panahon yun, tinutokso si Joseph nung asawa ni Potiphar, si Mrs. Potiphar, ang tawag nila. Tinutokso, dahil gwapo si Joseph eh. At makisig na natin, mga Israelites, mga anak ng Diyos, gwapo. So, tinutokso siya, pero hindi siya mapatokso. Sabi nga niya sa verse 9, he, referring to Potiphar, isn't he greater in this house than I? Siya yung pinakadakila sa bahay na to. Neither has he kept back anything from me. So, malaki yung pagtitiwala, malaki yung utang na loob ni Jacob kay Potiphar dahil ipinagkatiwala ang lahat. Because, except you, because you are his wife. How can I do this great wickedness? Yung tinutokso nga siya ni Mrs. Potiphar. Hindi ako magkakasala. I will not do this great wickedness and sin against God. So, ayaw niya. Fear of God. Again, in Genesis 42 verse 18, Joseph said to them the third day, "Do this and live, for I fear God." So, makikitaan natin si Joseph, marami siyang mga behavioral problems. Alam natin, si Joseph may pagkamayabang din,
kaya nga naasar sa kanya yung kanyang mga kapatid. Nonetheless, yung kanyang puso at kanyang espiritu ay pagdating sa Panginoon, yung takot niya sa Panginoon, hindi mo pwedeng ma-question. How about Obadiah? Sa 1 King 18:12, sabi niya dito, "It will happen as soon as I am gone from you, that the Spirit of Yahweh will carry you. I don't know where, and so when I come and tell Ahab, and he can find you, he will kill me. But I, your servant, fear Yahweh from my youth." So kahit ano mangyari sa akin, mahalaga sa akin yung aking takot kay Yahweh. Si Nehemiah, alam natin ang istorya ni Nehemiah. He was called by God and commissioned to rebuild the walls of Jerusalem nung bayan ng Israel. Sabi sa Nehemiah 5 verse 15, "The former governors who were before me laid heavy burdens on the people and took food and wine from them, besides 40 shekels of silver. Even their servants lorded it over the people, but I did not do so because of the fear of God." Parang sinasabi niya doon sa mga tao ngayon na tumutulong sa kanya. Para makumbinsi sila na, sige, samahan ninyo ako dito sa mission na ito, sa pinagagawa ng Panginoon. Dahil hindi ako katulad ng mga naonang boss nyo. Hindi ako katulad ng mga naonang pinaglingkuran ninyo, na inalipin kayo, inapi kayo. Hindi ko sa inyo gagawin yun because I fear God. Because of my fear of God. Yung mga early Christians, bago yun, tama, si Noah, although sa Hebrews, sa New Testament natin mababasa, ang sabi rin dito sa Hebrews 11 verse 7, "By faith, Noah, being warned about things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his people, through which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is according to faith." Alam niyo, ang hirap ng buhay ni Noah panahon na yon. Dahil parang masyado siyang nasa minority side, dahil yung lahat ay pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Biro mo, gagawa ka ng ark, barkong malaki, preparing for the great flood. Yung panahon na yun, hindi pa nga sila nakakakita daw ng ulan, sabi ng mga biblical historians. Tapos, baha, kukumbinsihin mo yung mga tao, yung pamilya mo na sumama sa iyo. So, kukumbinsihin mo. Kasi sabi din naman mga scholars, hindi lang naman si Noah nag-build ng ark. During the building of the ark, yun ay nagiging testimony pa rin. Siyempre, may mga nagtatanong, ano yung ginagawa mo? Ano itong binibuild mo na to? They were mocking him. But tuloy-tuloy pa rin siya ng paggawa ng ark. Dahil itong nagsabi sa akin, paniniwalaan ko because of my godly fear sa aking Diyos. Balikan natin yung mga early Christians sa Acts 9:31. Alam niyo, kung ikaw at ako, tayo ngayon, ay nabibenefisyuhan nitong pagliligtas ng ating Panginoon. Nakakilala tayo kay Kristo. More than 2,000 years ago, na nung ginawa ni Kristo ang kanyang pagsasakripisyo ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan, at noon din inumpisahan itong mga Kristiyanong palaganapin ang salita ng Panginoon because of their fear of God. Tuloy-tuloy nilang ipinalaganap yung mensahe in spite of the fact that they were being persecuted to the point of killing them. Pinapatay sila at ibang matinding klase ng pagpatay ang ginagawa sa mga early Christians. Nevertheless, patuloy nilang tinestify yung ibinahagi yung salita ng Panginoon. Ito nga, yung godly fear ng mga early Christians sa Acts 9:31. So the assemblies throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and were built up. They were multiplied, walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit. Again, they were multiplied. Dumadami sila, mabilis silang lumalago yung gawain ng Panginoon, yung advancement of the kingdom of God. The message of the kingdom of God was advancing so rapidly during their time because of them, the early Christians, walking in the fear of the Lord. At as a result, in spite of the persecution, matinding persecution ang inaabot nila noon. Naalala ko, may mga kinukwento yung mga biblical historians na itatali yung mga Kristiyano sa ulo
ng mga bulls at magbubungguan yung ulo ng bulls, unang tatama yung katawan ng mga Kristiyano, itinutusok sila doon sa mga peg, sa matutulis na anumang poste, at unti-unti silang lulubog. Pinapahirapan sila, sinusunog sila. Ito mga Kristiyano, ginagawang parabang ilaw. Kasi kung gabi, merong mga festivities, ito mga Romans, kung sulu-sulu lang sisindihan nila, parang hindi magliliwanag yung kanilang auditorium, yung kanilang Colosseum, gagawin nila, yung lahat ng Kristiyano na nabihag nila, tatalian ng isang bugkos ng mga taong Kristiyano. Tapos bubuhusan ng langis, kung ano man yung langis na pwede makapagsunog sa kanila, and susunugin itong mga Kristiyano. Who continuously living their lives fearing God, reverentially fearing God, loving God, susunugin sila. So siyempre, habang sinusunog, maingay din sila dahil naaapoy sila. At yung ihiyaw ng mga sinusunog na Kristiyano dito sa Romano, music to their ears. Pero sa kabila ng yun, because of them walking in the fear of the Lord, they receive the comfort from the Holy Spirit. Kasi kung hindi ito totoo, tumigil na sila, hindi makararating sa iyo at sa akin ang mensahe ng kaligtasan ng Panginoon. Titigil, pero hindi tumigil because of the early Christians' fear of God. Si Cornelius, isa sa kanila. Sa Acts 10:1-2, in Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion of the Italian cohort. As it was called, he was a devout man who feared God. With all his household, he gave alms generously to the people and prayed constantly to God. So, the fear of the Lord. Saan galing ito? Sa palagay niyo ba, kung sa tao lang, itong mga Christian, si Abraham, at yung mga patriarchs sa mga panahon na yon, kung nagkaroon sila ng takot, reverential, fear of God, na nagresulta ng glorious life sa kanila, hindi din pwedeng sa kanila lang manggaling yun Saan naggaling itong fear of God na ito? Tandaan natin, yung Diyos na kanilang kinatatakutan, sinasamba, pinag-aalayan itong godly fear, itong reverential fear, dahil ang Diyos mismo ang pinag-aalayan nila ng kanilang takot. God is the object of godly fear. Sabi nga sa Isaiah 8:13, but the Lord of hosts, Him you shall regard as holy. Let Him be your fear, and let Him be your dread. So, kaya ka may fear of God dahil siya mismo yung iyong pinag-aalayan ng iyong takot. Siya mismo yung iyong inaalayan ng iyong dread. Ito yung dread na pag-aalala na hindi ako dapat magkasala sa Kanya. Hindi ko dapat mapalungkot siya. I must do everything na kaya kong gawin para ang aking Diyos ay mapaligaya. Actually, sa New Testament nga, di ba, the fear of the Lord, the joy of the Lord. Kapag ikaw ay may takot sa Diyos, nabibigyan mo ang Panginoon ng kagalakan. So, God must be the object of godly fear. Hindi yung, kaya yung ibang takot na object na iyong takot, nagbibigay ng kamatayan, nagbibigay ng kapahamakan. But because God is the object of your fear, of your godly fear, even you regard Him as holy because you regard Him as holy, therefore your godly fear leads you to live a holy life. Leads you to live your life na hindi mo gugustuhin palungkutin itong Diyos na iyong pinaglalaanan ng iyong godly fear, ng iyong takot. So, bakit ganon? Kung siya if God is the object of godly fear, because God is the author of godly fear. Siya yung may yakda. Sa Kanya nanggaling. Ang sabi nga sa Jeremiah 32, verse 39-40, I will give them one heart and one way, that they may fear me for all time, for their own good and for the good of their children after them. I will make an everlasting covenant with them, never to draw back from doing good to them, and I will put the fear of me in their hearts, ang sabi ng Panginoon, so that they may not turn from me. So, if God is the object of your fear,
Ang sabi natin sa binasa natin kanina, ulitin natin Isaiah 8 verse 13, "But the Lord of hosts, him you shall regard as holy. Let him be your fear, let him be your dread." Dahil ang Diyos mismo yung may akda ng godly fear. Kung ikaw man, nang tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, and for the Old Testament people, when they allied with Yahweh, nung sila'y napailalim kay Yahweh, sumunod kay Yahweh, naniwala sa Diyos na pinatotoo ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob at lahat ng mga patriarchs, pinatotoo ni Prophet Jeremiah na sinabi niya, if you have this fear of God, is because God puts in your heart the fear of Him. Ulit natin, bakit? Bakit inilagay ng Panginoon sa puso ng mga tao yung matakot sa Kanya? Meaning magkaroon ng banal na pagkatakot sa Kanya. Hindi yung mapanganib na pagkatakot, kundi yung holy fear, reverential fear, fear na magdudulot ng pagsamba. Dahil ang sabi nga, ulitin, basahin natin verse 39, Jeremiah 32, "I will give them one heart and one way." So, because He authored yung fear of Him, siya yung tiniyak niya. Dahil alam niya, kapag ikaw at ako ay may takot sa Diyos, mapagpapala tayo eh. So ito yung kasabi ko sa inyo, kaya ito yung takot na magbibigay ng buhay, magbibigay ng glorious life, magbibigay ng hope, magbibigay ng pag-asa, magbibigay ng tagumpay sa iyo. Dahil kung ikaw ay matakot sa Diyos na may pagsamba, at sa takot mong ito, namuhay ka ng kalugod-lugod sa Kanya, ito yung dahilan kaya niya inilagay sa puso mo yan. Kaya niya ginawa na magkaroon ka ng takot. Sabi nga niya, at magagawa natin ito dahil sa ating pakikipag-ugnay kay Kristo, nagiging totoo sa atin yung sinasabi sa Jeremiah that He put in the hearts of His people, in the lives of His people, the heart to fear Him. Na para saan? For our own good and for the good of our children. Kaya pansinin mo, kung ikaw at ako ay may ganitong takot sa ating Panginoon, hindi mapapahamak ang iyong buhay, hindi mapapahamak ang aking buhay. Hindi tayo mapapariwara. Itong COVID na kinakatakutan ng maraming tao, takot sila eh. Kasi talaga naman nakakatakot magkasakit at masakit magkasakit, mahal magkasakit, nakakatakot magkasakit, pangamba na dahil sa iyong pagkakasakit ng COVID, pwede kang maunang yumao o iwan ang iyong mga mahal sa buhay. Valid naman po yung mga fear na yun eh. Pero dahil nasa iyo ang Diyos eh, meron kang reverential fear, meron kang fear of God na alam mo magdudulot ng buhay, glorious life sa iyo. Kahit anong mangyari, hindi mapapahamak ang ikaw at ang iyong mga anak. Dahil ang Diyos mismo nag-secure sa iyo na kung may kakayanan kang mantakot sa Diyos, kagagawan pa rin ng Diyos yan eh. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na binigyan kanya ng isang puso at isang daan, isang pamamaraan, isang kaisipan para hindi ka mapariwara at magkaroon ka ng takot sa Diyos sa lahat ng panahon ng iyong buhay at ang iyong mga anak, ang iyong buong pamilya ay mapapabuti. So, paano mangyayari ito na malalagay sa iyo? So, again, scripture, sinasabi nga natin, sabi sa ating binasa kanina sa Jeremiah, na siya yung naglagay sa iyong puso. Paano niyang mailalagay sa puso mo ito? Itong takot na ito sa Kanya? By searching the scripture. Kasi sa pagbabasa mo ng salita ng Panginoon, doon mababago ng Panginoon ang puso mo at doon Kanya malalagyan ng bagong puso. Puso na bukas sa pangunawa sa sasabihin ng Diyos sa iyo. Bukas na madama ang pag-ibig ng Panginoon. Dahil sa salita ng Diyos na babasahin mo, di ba? Faith comes from hearing, in hearing the Word of God. Sabi sa Proverbs 2, verse 3 to 5, "If you indeed cry out for insights, and raise your voice for understanding, if you seek it like silver, and search for it as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God." So, if you cry out for insight sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng salita ng Panginoon, maiintindihan mo yung kalooban ng Panginoon. At dahil naintindihan mo nga yung salita ng Panginoon, nakarating sa iyo, dahil sa iyong takot sa Panginoon, dahil sa iyong pagsasaliksik ng salita ng Diyos,
naunawaan mo ngayon ang magagandang nakalaan sa iyo bilang anak niya. Naintindihan mo ngayon yung pag-ibig ng Panginoon. That from generation to generation to generation, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi magbabago. From Adam and Eve, nung sila ay nagkasala, bagamat sila ay dinisiplina, ang Panginoon nagpatuloy na sinamahan sila. Kaya na nga pinalabas sila ng garden, sinamahan sila ng Panginoon upang maibalik sila sa Kanya at magkaroon ng takot sa Kanya. Kaya nga, mapapansin natin yung kilos ng Panginoon, always wanting for His people to understand what He wants sa pamamagitan. Kung sa atin, meron tayong scriptures na nakasulat sa libro ng Old Testament. God raised prophets na magbibigay sa tao ng salita ng Panginoon upang hindi sila mahiwalay at magkaroon nga nitong fear of God. So, kaya nga kung ikaw ngayon ay mayroong fear of God because of reading the scriptures, ano ngayon ang paano ma-describe ngayon kung nakikita sa iyo na ikaw ay tunay na may banal na takot sa Diyos? Ito yung susunod na tanong O sige, dahil nagbabasa ako ng Biblia, nag-aaral ako, sinasaliksik ko ang salita ng Diyos, at talagang may takot ako sa Diyos. Paano ito makikita sa isang tao na tunay na may takot sa Diyos? So ito yun. How is the fear of God described? Unang-una, kung ikaw at ako, sino mang tao na may takot sa Diyos, ang unang mangyayari sa iyo, para maging mabunga at mabiyaya ang buhay mo, you will hate evil. Kasi yung mga walang takot sa Diyos, kaibigan nila yung evil. Yung mga taong ang takot sa pandemic, takot sa sakit, takot sa sakuna, pero hindi takot sa Diyos. Ang buhay nila punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng evil. But those like you and me and all and everyone na may relasyon sa ating Panginoon, tinanggap si Kristo na Panginoon at tagapagligtas, at sa Old Testament, ally themselves with Yahweh, at kinilala sila na mga lahi ni Abraham, covenant people of God. Sila yung mga nilagyan ng Panginoon ng kanyang salita, nilagyan ng Panginoon ng bagong puso, pusong malambot, hindi pusong bato, na meron ngayong takot sa Diyos, kinamumuhian ang kasamaan. Ang sabi ng Proverbs 8:13, if anyone respects and fear God, he will hate evil, for wisdom hates pride, arrogance, corruption, and deceit of every kind. So, makikita mo ito. Maraming tao, linggo-linggo nasa simbahan. Naalala ko mga panahon na yun, nung hindi pa ako na-born again, hindi ko pa lubos at tinatanggap si Kristo sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Doon kami sa dati namin pinupuntahang reliyon, simbahan, kung saan every Sunday buong pamilya kami na naroroon. Tuwing linggo, nandun kami. Buong pamilya, ang tatay ko nga, nung kami na born again, ang kinalungkot niya dati, meron kaming sasakyan na ang gusto niya, sabay-sabay kami, wala maiiwanan sa bahay. Alam niyo, meron akong sikretong sabihin sa inyo. Kami, pag kumakain kami ng sapag, almusal, tanghalian, hapunan, hindi kami sabay-sabay, hindi namin kultura yun Sa pamilya namin, kung ang tatay ko nakaluto na, o kung sino yung nagluto, mga kapatid, kung sino man na nagluto, o yung katulong, yung kasabay nagluto, may handa na ron, kung sinong gutom kumain na. Hindi kami halos, nagkakasabay-sabay lang kami kumain kung special occasion. Pero sa natural, sa normal na buhay at pamilya, hindi kami ganun Pero ito, pag linggo, sabay-sabay tayong lahat magsisimba. Walang pwedeng maiwan sa bahay. Sarado yung bahay, lahat tayo nasa simbahan. Isang hilera kami doon. Tapos samba kami talaga, simba. Pagka yung Ama namin, sumasalangit ka. Tapos pa yung kami namin Huwag mo kaming iadya. Yung gano'n Pagkatapos, pagdating ng Lunes, sarado kami din. Lunes, negosyo kami. Ano na naman? Alam yung negosyo, kitang-kita ko yung mga pandaraya nung magulang ko sa pagninegosyo nila Ayun marami. Hindi ko na i-elaborate kung ano yung mga pandaraya. Alam natin, kung ikaw, kapatid, negosyante, alam mo, may daya yan. May daya sa resibo. May daya sa deklarasyon ng tax. May daya sa... Ano mga daya? Pero, pag linggo, nahano kami. Samba. Alam mo, marami kang makikita ng tao Pag may mga okasyon, talagang
Do they really fear God? Itong bang ating bansa na ito, pinamumunuan ng mga tao who fears God, na imbis na kamuhian yung pride, makikita mo yung pride sa puso at isipan nila. Yabangan na yabangan eh. Hilahan ng hilahan pababa. Arrogance, pakayabangan, corruption. Wala bang corruption? Meron. Ang sabi nung senador, ang sabi ng isang hindi ko alam. Pero maliwanag. Naalala ko, meron akong isang kaibigang matalik. Siya ay kinuha itong administrasyon na to na maging undersecretary ng isang department. Sandali lang siya. Sabi niya, Pastor, hindi ko matiis yung corruption dito. Bilang Kristiyano, hindi niya masikmura eh. Hindi siya nagtagal, nag-resign din siya. Kasi yung system of corruption sa mundong ito, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, ito yung culture of corruption eh. Meron tayo. So, ang tanging solusyon dito ay ikaw at ako, tayo mga Kristiyano na may takot sa Diyos, magpakita talaga ng pagkamuhi natin sa evil. Ang problema, may mga alam tayong Kristiyano nang madikit dito sa mga namumuno. Naalala ko, malungkot nga, isang matinding Kristiyano. Nag-ambisyon na tumakbong politiko, anong ginawa niya? Kinakitaan agad ng corruption eh. Kino-compromise yung pananampalataya niya, sinusuportahan na yung mga kulto. Makuha lang yung boto ng kulto. At meron pa nga akong alam. Akala ko nung araw, may takot talaga sa Diyos eh. Hindi pa man, nagbabalak pa man tumakbo sa gobyerno. Nag-apply na doon sa isang organisasyon ng mga kulto. Dahil malaki yung kulto na yon. Na nagtatago, na di-disguise into just a brotherhood. Nasaan na yun? Kapatid, fear of God hates evil. If you are the God, if you are the guy, ikaw ay yung tao na may takot sa Diyos. Huwag mo nang isawsaw yung sarili mo doon sa magkakaroon ka pa ng matetem ka pa na maging corrupt. Matetem ka pa na iangat mo yung sarili mo kaysa sa ibang tao. Dahil ang sabi ng Biblia, di ba? Na regard yourself as not better than others. Ito yung mga godliness eh. So, hating evil. Ano pa? Paano makikilala ng isang tao na may fear of God? Na talagang, sabi nga sa Jeremiah, yung puso niya ay nahipo ng Panginoon. At siya ngayon ay nag-uumpisa magsalita, magsaliksik ng salita ng Diyos. Punong-puno siya ng wisdom. Alam niyo po yung wisdom, ito yung the ability to apply what you learn. Iba naman yung understanding, iba naman yung knowledge. Ito yung laman. Pero yung wisdom is the capability of a person to apply the things that he learned. So, wisdom. Job 28:28. Ito, mapapansin mo, ito mga tao na may fear of God. Ito yung mga tao na talagang magagaling mag-isip, magagaling mag-apply nung kanilang mga nalalaman. Dahil the fear of the Lord, Job 28:28, the fear of the Lord is true wisdom. To forsake evil is real understanding. Kaya kahit na anong talino mo, kapatid, kung ikaw ay hindi Kristiyano na nanonood sa akin, nakikinig, kahit anong talino mo, ikaw man ay bar top notcher, ikaw man ay board top notcher, ikaw man ay top notcher, cum laude, whatever laude ang natapos mo ikaw, pero gumagawa ka ng kasamaan, bobo ka. Dahil the fear of the Lord is true wisdom. And to forsake evil is real wisdom, real understanding. So kung ikaw, matalino ka, gumagawa ka ng kasamaan, wala ka pa rin. Malinaw ito. Kahit anuman ang narating mo, kung wala sa iyong ang salita ng Panginoon, wala sa iyo yung takot sa Diyos, at ang ginagawa mo ay puro kalokohan, puro kasamaan, puro pandaraya, puro pangkokorap, yung pera na para gamitin sa tao, pera na gamitin sa ikabubuti ng mamamayan, binubulsa mo, sinasarili mo, maging yung iyong ambisyon na mamuno, hindi 100% para sa kabutihan ng pamumunuan, kundi at the back of your mind, meron kang personal gain na makukuha. Eventually, you will do corrupt things. Wala kang understanding, wala kang wisdom, wala kang fear of God. Dahil kung may fear of God ka, hindi ka kakikitaan ng evil. Hindi ka kakikitaan ng corruption, ng anumang magbibigay ng misery sa ibang tao. Godly fear.
Godly fear is described as, sabi nga sa Psalm 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya nga sabi nung naalala ko, may isang hinahangaan akong Kristiyano na, hindi ko nababanggitin ng pangalan, baka i-idolatrin nyo pa. Ang husay ng Kristiyanong ito. Ang sabi niya sa akin, Pastor, gumraduate ako sa isa sa pinakamagagaling na eskwelahan. At gumraduate ako na may pinakamataas na antas sa aming klase. At namumuhay ako na talagang alam ko na mahusay akong tao. Pero alam mo, yung kahusayan ko, nagdulot lang ng kapahamakan sa akin. Dahil sa hindi ko pa tinatanggap si Kristo, wala akong takot sa Kanya. At narealize ko, ang dami doon sa aming school, gumraduate na matatalino, pero matatalinong bobo. Matatalinong walang wisdom. Dahil matatalinong namumuhay para lamang sa sarili at hindi para sa Diyos. Walang takot sa Diyos. Siya, matalino na siya, pero dahil may takot siya sa Diyos, kaya punong-puno siya ng wisdom and understanding, magandang buhay niya. Napapagpala siya, nagagamit siya ng Panginoon, hindi bilang pastor, nagagamit siya ng Panginoon sa lahat ng pagpapalaan ng Panginoon sa kanya upang pagpalain ang gawain ng Diyos, pagpalain ng mga tao na pwede niyang pagpalain. At yung buhay at ang pamilya niya ay tunay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Dahil, because of his fear of God, ang buong pamilya ay kaisa niya sa pagsamba sa Panginoon. Ibang-iba, sabi ko, kung tatakbong presidente ito, ikakampanya ko to, pero ayaw niya eh. Ayaw niya, hindi niya gustong gawin yon. Ang gusto lang niyang gawin, ako'y Kristiyano, alam ko kung ano magagawa ko dito sa aking kinalalagyan para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Pwede na to, sabi niya. Binuhin mo kung isang tao yan, dumami. Yung mga Kristiyano, totoong may takot sa Diyos, fearing God, living their lives in the wisdom of God, in the wisdom that He gets from Scripture. Kaya nga sabi, basahin ko ng buo ha, Psalm 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have good understanding. His praise endures forever. Kaya hindi mapapahiya ang taong ito eh. Kahit na anong gawin ng mga tao na magbato ng putik sa kanya, walang maibabato dahil ang Diyos iniingatan siya. Because of his fear of God. Because of his family's fear of God. They practice the Word of God. They live their lives with good understanding of the things that are happening. Kaya pati sa kanyang trabaho, sa kanyang negosyo, nagtatagumpay siya. Wisdom, fear of God. The fear of God. Tandaan natin na kung ikaw at ako ay mananampalataya, ito yung yaman natin. The fear of God is the treasure. Ito yung kayamanan ng lahat ng mananampalataya. Kapatid, huwag mo sabihin wala kang minana sa magulang mo, kaya ikaw ay pobre. Huwag mo sabihin na maliit lang ang pinag-aralan mo, hindi ka nag-aral, kaya ikaw ay mahirap. Huwag mo sabihin yun, kapatid, na wala kang yaman, dahil ikaw ay hindi mataas ang pinag-aralan. Kung ikaw ay na kay Kristo, tinanggap mo si Jesus na Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay may takot sa Diyos. Ikaw ay lumalayo sa anumang bagay na magbibigay ng kawasakan sa iyo, ng corruption sa iyong isipan at sa iyong puso. Ikaw ang pinakamayaman. Dahil ang sabi sa Isaiah 33 verse 6, in that day, He will be your sure foundation. Ang ating Panginoon ang sure foundation. Providing a rich store of salvation, wisdom and knowledge. The fear of the Lord will be your treasure. Kaya kapatid, pinakamayamang tao sa mundong ito ang mga tao na may fear, may reverential fear, may pagkatakot sa Diyos. Again, basahin natin, in that day, God will be your foundation, providing a rich store of salvation. Wisdom. So, ano yung ini-store ng maraming mga taong wicked? Ini-store nila yung mga bagay sa mundong ito that will perish. Heaven and earth will not last. But the Word of God will remain forever. Yun ang sabi ng Scriptures. Heaven and earth will pass away. But the Word of God
remains forever. Everything. What will it profit a man if he gains the whole world? Pero wala siyang wisdom, wala siyang fear of God, wala siyang takot, wala siyang relasyon sa Diyos. Heaven and earth will mawawala ang lahat ng bagay sa mundong ito. Pero ang salita ng Diyos, si Kristo nasa iyo, nananatili. Yung buhay mo ay tunay na mapagpapala. Heaven and earth will pass away. But you, who is in the Lord, ikaw na nasa Panginoon, ay mananatili. Dahil ang yaman mo ay hindi mawawala. Dahil ang yaman mo ay si Kristo. Maging sa mundong ito, ikaw, yung salvation na meron ka, nakalaan na para sa iyo. Tinanggap mo si Kristo ang totoo bilang Panginoon at tagapagligtas. Binabasa mo ang kanyang salita upang ikaw ay lumago sa pananampalataya. Nagkakaroon ka ng kaalaman paano mamuhay ng tama. At dahil sa pamumuhay mo ng tama, ang Diyos pinagpapala ka sa kakayanan na kaya mong panghawakan. The fear of the Lord will be your treasure. Walang makakanakaw nito. Hindi ka pwedeng pasukin at kunin sa utak, sa puso, sa espiritu mo yung takot na yun dahil nandyan sa iyo yan eh. Kahit patayin ka nila ng mundong ito, hindi mawawala sa iyo dahil nasa sa iyo si Kristo, sa puso mo ang pinagmumulan ng iyong treasure. Ang takot mo sa iyong Panginoon. Ang sabi rin sa Proverbs 15 verse 16, a simple life in the fear of God is better than a rich life with a ton of headaches. Ay, nako. Ang daming tao, sobrang yaman, sobra din ang yaman sa sakit ng ulo. Pero ikaw, hindi ko sinasabing huwag kang magpayaman, kapatid. Kung binigyan ka ng kakayanan ng Panginoon maging bilyonaryo, go for it. So that you will have billions of reasons, ways to glorify God with your life. After all, sabi nga ang pangako nga ng Panginoon, kung ano ang itanim, iyong aanihin. So, ikaw ay magtanim ng pag-ibig, pagpapalain ka ng pag-ibig ng Panginoon. Simple yung buhay mo. Maraming mga Kristiyano rito, talagang malungkot bang isipin, sinasabi nga niya, Pastor, meron akong mga nakakausap na mga nasa marginalized. Sabi niya, Pastor, kung titingnan ko yung buhay ko, dahil sa ipinanganak akong mahirap, hindi naman ako nakapag-aral, at kahit anong gawin ko, siguro mamamatay ako na kung ano yung meron ko, umangat man ng konti, at least umaangat-angat ako ng konti. So ngayon, sabi ko, kapatid, anong pakiramdam mo? Sabi niya, Brad, masaya ako, komportable ako. Kasi dito sa simplicity ng aking buhay, walang sakit ang ulo ko eh. Kasi alam ko na ang mundong ito magwawakas din. Pero pag ipinikit ko ang aking mata, doon ako didilat sa piling ng aking Panginoon. Meron namang mayaman, katulad yung kausap, kinukwento ko sa inyo kanina, kahit sobrang yaman niya, pero sabi niya, Pastor, itong aking nai-enjoy na kayamanan ito, tingin ko simple pa rin ang buhay ko eh. Kasi hindi komplikado eh. Kahit na marami ito, hindi komplikado yung buhay ko kasi ang Diyos ang nagbibigay ng order sa aking isip at sa aking puso. Hindi ako katulad ng ibang mayaman din sa sakit ng ulo. Ako mayaman na, pero mayaman pa rin ako sa aking pananampalataya sa Panginoon, kaya mayaman ako sa kapayapaan. So, hindi ko sinasabing maging mahirap ka para magkaroon ka ng kapayapaan. Hindi ko sinasabi yun. Or, maging mayaman ka para maging mayaman ka sa kapayapaan, di yun. Ang sinasabi natin, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Reverential fear. At itong yaman mo, yung presensya ng Panginoon, anumang meron ka, God will help you to enjoy it. Maliit man yan, mai-enjoy mo. Wala kang sakit ng ulo. Kasi ang Panginoon ang nagbibigay ng wisdom and understanding for you to appreciate what little you have. Marami man yan, katulad ng ikinuwento ko sa inyo kanina, pero dahil nasa Diyos ka, talagang ipinanganak ka ng mayaman eh. Ipinanganak ka ng may kakayanan, tuloy-tuloy na yung iyong kaginawahan. Pero sinamahan mo pa ng takot sa Diyos, hindi lalo pang pagyayamanin ng Panginoon yan. Ikukumpara mo, pag nagkakaroon kayo ng mga meetings sa mga kapwa mayayaman, iba ka. Sila nagkukwento ng sakit ng ulo sa kanilang mga negosyo. Ikaw parang, bakit wala akong sakit ng ulo eh? Kasi may wisdom ka, kapatid eh. Kasi mayroon kang godly fear eh. Kaya ang Diyos, bago pumutok ang problema, binibigyan ka na ng wisdom papaano
paano maiiwasan? Sinong tao yung pagtitiwalaan mo sa iyong negosyo? Sinong tao yung dapat mong alisin? Sinong tao? Anong programa dapat mong gawin? Ganon din sa mga may simpleng pamumuhay. Kapatid, ito yung treasure natin. Bakit? Ano yung common denominator sa dalawang ito? Yung fear of the Lord. Yun lang ang yaman. Kaya sabi nga niya itong isa, sabi itong simple lang ang buhay, mayaman ako dahil si Kristo ang nasa akin. Sabi nitong mayaman ako hindi dahil sa kung anong meron akong yaman, kundi dahil nasa akin si Kristo. Yun ang takot ko. Proverbs 19:23, the fear of the Lord leads to life, bringing security and protection from harm. Alam po ninyo, yung fear of the Lord, marami mga tao, yung phobia nila, yung takot sila sa dilim. Yung iba, sabi nga natin, binanggit ko in the beginning of our study, yung fear of heights, fear of darkness, fear of the unknown. Alam nyo, behind all fears and phobias is the fear of death. Kaya katakot sumakay sa eroplano, pumunta dito. Yung takot na yan, baka dito ako mapahamak at dahil dito mamatay ako. Alam po ninyo, maraming in my practice, in clinical counseling, maraming mga taong nawala ng fear. Noong binuksan nila ang puso nila sa Panginoon at tinanggap si Kristo na Panginoon at tagapagligtas dahil yung fear of death nawala na sa kanila. Nag-aalala pa rin silang mamatay dahil sa lungkot nung kanyang maiiwanan. At siyempre yung pag-aalala din na sapat ba yung iiwanan ko sa kanila kung ako yayao. Pero saan man ako damputin, saan man magwakas ang buhay ko, sa paglaglag sa eroplano, dito pagpasok ko sa dilim, may malaking ano man ang mangyari, the fear of death is gone. Bakit? Dahil alam mo na kapag alam ng mga taong ito na kapag namatay sila, ikaw at ako dahil kay Kristo, saan tayo pupunta? Sa langit. So, sabi nga ng Biblia, death, where is now your sting? Yung takot sa kamatayan ay because kaya natatakot sa mga tao na wala ng godly fear dahil alam nila pag namatay sa impyerno ang punta niya Pero ikaw na kay Kristo, mayaman o mahirap, maginhawa o simpleng buhay, alam mo, si Kristo ay nasa puso mo. Yung fear of the Lord, yung treasure mo The treasure of the saint, the fear of the Lord. Na mas malaking kaginhawahan ang naghihintay sa iyo pagkatapos ng buhay na ito. Kaya it gives us security and protection from harm. Ano ba yung greatest harm na pwede mangyari sa iyo? Hindi yung magkasakit, hindi yung magka-pandemic, hindi yung mabaon sa utang. The greatest harm na pwede mangyari sa iyo ay yung pag namatay ka, pupunta ka ng impyerno. Dahil magkaroon ka ng sakit ngayon, pwede kang gumaling Magkautang ka ngayon, pwede kang makabayad or pwede may sweldo iba. Pero lahat ng problema mo sa mundong ito, may pag-asa kang na matatapos. Pero pag ikaw ay namatay na sa impyerno ka napunta, wala ka ng pag-asa makaalis doon. Kaya ngayon mga walang fear of God, wala kay Kristo, yan takot nila Pero ikaw, dahil na kay Kristo ka, ano man ang estado na iyong buhay, the wisdom that God gave you, nagkaroon ka ng kapayapaan, Lord. Pumikit man ako at hindi na ako magising bukas ng umaga, alam ko pagdilat ng mata ko sa piling mo ako, sa iyong kaharian ako dadamputin. Ito yun bringing security and protection from harm. From harm na pwede idulot ng demonyo sa iyo doon sa impyerno. Dahil secured ka sa presensya ng ating Panginoon. Dahil sabi din sa Proverbs 14:27, the fear of the Lord is a fountain of life, so that one may avoid snares of death. Itong death na to, yung second death, yung death papunta sa impyerno. Wala nang snare yung death na yan sa iyo Hindi mo naman talagang magpapabaya ka para, sige, mamatay na ako, dahil total, langit naman, di naman. Siyempre, gusto mo rin pahalagahan yung buhay mo. But the death that you are able to avoid, siya sabi ng Biblia, may second death Yung death na pag namatay ka, doon ka sa impyerno, kasama ang demonyo. Kasama yung diablo, Satanas, na pinapahirapan din doon. The fear, kaya nga, because of your fear of God, meron ka ngayong fountain of life. Mawawala ang buhay mong ito, magwawakas ang iyong physical life. Pero yung fountain of life magtutuloy-tuloy doon sa kaharian ng ating Panginoon. Doon sa langit niya, sa new heaven and new earth, dahan doon yung tree of life. Nakakainin natin at tuloy-tuloy yung buhay natin.
fear of God. Sabi rin sa Ecclesiastes 8 verse 12, "But even though a person sins 100 times and still lives a long time, I know that those who fear God will be better off." Mas mabuti ka pa dahil ikaw ay may takot sa Diyos kaysa doon sa mga nagkakasala. The wicked will not prosper. Yung prosperity ng wicked, wala yan eh. Kasi dito rin magwawakas yan. At alam na natin yung kanilang destiny ng mga wicked na yan ay doon sa hell. For they do not fear God. Again, verse 13, "The wicked will not prosper, for they do not fear God. Their days will never grow long like the evening shadow." May wakas sila. Pero ikaw, tuloy-tuloy ang iyong buhay. Fountain of life. At ang kagandahan dito, dahil because of your fear of God, yung satisfaction mo is complete. Puno, buo. Sabi sa Psalm 19 verse 9, "The fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances of the Lord are true and righteous altogether." Satisfying life. Kapag may fear ka ng Panginoon, you will endure forever. At yung salita ng Panginoon na nakikita sa buhay mo, ang siyang patuloy at patuloy na magpapadalisay, magpo-purify, magsasanctify sa iyong buhay. Mga kapatid, sa aking pagwawakas, iniutos ng Panginoon na tayo magkaroon ng takot. From the Old Testament hanggang sa ngayon, sa Deuteronomy 13:4, "The Lord your God you shall follow. Him alone you shall fear. His commandments you shall keep. His voice you shall obey. Him you shall serve, and to Him you shall hold fast." So yung fear of the Lord, dahil ang sabi nga sa inyo kanina, siya yung author nitong fear of God. Kaya nga, dahil siya yung nag-akda na ang lahat ng tao ay magkaroon ng takot sa Kanya, Kanyang iniuutos ngayon. He commanded everyone, ikaw at ako. Kaya kung ngayon may takot ka, parang sinasabi mo, sinunod mo na itong salita ng Panginoon. Psalm 22 verse 23, "You who fear the Lord, praise Him. All you offspring of Jacob, glorify Him. Stand in awe of Him, all you offspring of Israel." Ecclesiastes 12:13, "Fear God and obey His commands, for this is everyone's duty." Mga kapatid, ngayon naintindihan mo ang idudulot sa iyo ng takot sa Diyos, reverential fear. Marami kang pwedeng katakutan, mga bagay na hindi permanente. Maaring yung kinatatakutan mo ngayong pandemic, next year wala na yung pandemic, nasayang yung takot mo lang. Nag-aksaya ka ng emotional energy, focusing your energy towards that issue ng pandemic, mawawala din pala. Tapos may bago ka na naman katatakutan, mababaliw-baliw ka na naman, masisira yung buhay mo. Marami kang kinatatakutan. But there is one object of your fear na dapat tuloy-tuloy na naririyan sa iyo. Not only an object, but a God who authored for you and I na magkaroon ng reverential fear. Pagkatakot na may pagsamba, pagkatakot sa Kanya, na gustuhin mong sundin ang Kanyang salita. Pagkatakot sa Diyos, na gustuhin mong banalin ang iyong buhay sa Kanyang harapan. Pagkatakot sa Diyos, na gusto mo na malagyan ng ngiti ang mga muka ng ating Panginoon upang kung titingnan ka niya, siya may kagalakan at mangyayari sa iyo, the joy of the Lord will give you strength. Fear God. Ito yung inaasahan ng Panginoon sa iyo at sa akin at sa lahat ng tao na Kanyang iniligtas, na Kanyang inilagay sa mundong ito at ang gusto niya, everyone to be saved. Kaya nga sabi, it is not God's will for anyone to perish, but to all, for all to have the knowledge of Him and eventually have that opportunity to receive Jesus as their Lord and Savior, to receive God into their lives. At magumpisang magkaroon ng takot sa Diyos at mamuhay ng magkaroon ng satisfying life, glorious life, fulfilled life, magkaroon ng ma-experience yung fountain of life even here, dito sa katawang lupa na magwawakas
assured ka of eternal life. Magkaroon ka ng treasure. Hindi yung treasure na nabibilang ng kamay, na nabilang mo ngayon yung treasure, mga material treasure, bukas maaaring mawala. Treasure that will be forever. Dahil yan ay galing sa iyo. Sa Diyos para sa iyo at para sa akin. Kung gusto mong mag-umpisa sa buhay mo ito, tanggapin mo si Kristo ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas. Pangungunahan kita sa pananalangin. At sumunod ka sa panalangin ito. If this is the first time that you've heard this, a message like this, making it clear to you that there's only one way for you to live life gloriously, victoriously, with hope and with assurance na magiging makabuluhan yung buhay kung ikaw ay na kay Kristo. Ngayon mo lang na unawaan ng lubusan, tanggapin mo ngayon si Jesus. Sundan mo ako sa panalangin ito. Hindi sa panalangin na binibiglas mong gagayahin mo ako, kundi if you will open your heart to the Lord at susunod ka sa aking mga salita, pero you will mean it. Gagamitin mo personal mong panalangin at isusuko mo kay Kristo ang iyong buhay. Mag-uumpisa ngayon, ang banal na Espiritu maramdaman mo. At itong ating pinag-usapan, the fear of the Lord, na assures you of that fountain of life, life eternal sa kanyang kaharian. Treasure na hindi mananakaw, kapayapaan, kaluwalhatian, mapapasa iyo. Sumunod ka sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Panginoong Jesus, pagharian mo ako sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na ipagkakaloob mo sa akin. Diyos, maraming pong salamat, Diyos Ama, sa iyong pag-ibig sa akin. Marami pong salamat, Panginoong Hesus, sa iyong pagliligtas sa akin. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa iyong gabay sa akin. Salamat sa buhay na ito. Mag-uumpisa sa ngayon sa akin, Panginoon, na magkaroon ng reverential fear of you. At naniniwala ako, O Diyos, ng iyong Banal na Espiritu ay madarama ko simula sa mga oras na ito. Sa pangalan mo, Jesus. Kapatid, ipapanalangin kita. Lord, narito po ang iyong mga anak. Tinanggap ka niya, Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas. Dalangin ko, Panginoon, na gabayan mo sila sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na magkaroon sila ng tuloy-tuloy na pagkauhaw sa iyong salita at desire to grow in their faith, Panginoon. Lead them by your Holy Spirit, O God, and assure them of this life that is glorious, satisfying, fruitful dahil ang banal mong Espiritu nasa kanila. Ikaw ay iniligtas mo na sila, Panginoong Hesus. At ngayon, Ama, mag-uumpisa ang kanilang takot at paggalang at pagsamba sa iyo sa pangalan mo, Jesus. Mga kapatid, kung ikaw for the past so many weeks and months, even 2 taong nagdaan, napuno ka ng takot at sinasabi mo, para bang anak ka na ng Diyos, tinanggap mo na si Jesus na Panginoon at tagapagligtas, pero nadaig ka ng mga takot na nadidinig mo sa kapaligiran. Takot na magpapabakuna ba ako o hindi? Takot baka ano idulot sa akin? Nagpabakuna ako pero ang dami ko nadidinig na takot, na pangamba sa idudulot ng bakuna. At nakalimutan mong may Diyos pala na nag-iingat sa iyo. Kapatid, ipapanalangin kita kung ikaw ito ngayon na totoong tinanggap mo si Jesus, subalit your life ay parang nalulugmok dahil sa takot. Muli, ilalapit kita sa Panginoon. Lord, narito po ang aking mga kapatid. You have saved them. You have blessed them with life. Subalit, Panginoon, sa nagdaang mga buwan na taon, natakot sila, nangamba sa kanilang physical life, forgetting that the eternal life awaits them. Forgetting, Lord, that they have a treasure, Panginoon, na walang mananakaw ang iyong presensya sa kanilang buhay. Ama, gabayin po silang muli sa banal mong Espiritu, magkaroon muli sila ng assurance, Panginoon. Pagkalabin mong muli, Panginoon, ang puso nila, madama nilang muli, Panginoon, ang iyong presensya sa iyong buhay. And after all, your presence is always there. Nagapi lang sila ng maraming kinatakutan sa kanilang isipan. Muli, Lord, panghawakan mo ang kanilang kaluluwa, panghawakan mo silang muli upang ang kanilang buong puso't isipan ay matuon sa iyo.
ikaw na may akda ng buhay, na nagbibigay ng makabuluhang buhay, at muli gabayin mo sila na magkaroon silang muli ng banal na pagkatakot sa iyo, banal na pagsamba sa iyo. At unti-unti ang buhay nila ay madala mong muli sa landasin kung saan malulugod mo silang mapagpala at maingatan. Lord, bless your children now sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Good morning po. Ako po'y magbabalik ng papurit pasasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa aming buhay. Kami po bilang isang pamilya, dumanas din po kami na isang matinding pagsubok nitong nakaraang almost siguro 2 weeks na, dahil ang aking hipag na si Rhoda ay masasabi namin nagkaroon din ng COVID, kasi ang lahat ng sintomas na may COVID ay nasa kanya na. 38 to 39 ang kanyang temperature, inuubo, nagka sipon, plus nagka-LBM pa. So, nung ipa-check up namin siya sa doktor, medyo okay na naman siya kasi mga 10 days na yon. Takot kasi kami pumunta ng ospital, kaya sa private doctor kami pumunta. So medyo na siya, ubo na lang at saka kaunting hinahapo. Sabi ng doktor, ipaswab daw namin, or ipaswab and then kung positive, mag-quarantine. So nung umuwi silang mag-asawa, yun ang sinabi sa akin ng aking kapatid. So ang pinag-usapan namin dalawan ni Alex, sabi namin, kunin na lang namin yung worst scenario na siya ay positive. So, ikinwarantine namin. Pero salamat sa Panginoon, at dahil ngayon, konting ubo na lamang, kasi nga po, may gamot may antibiotic na siyang tinetake, plus yung sa ubo. And then, nung Wednesday naman, si Elise, umuwi siya na nilalagnat. Salamat sa Panginoon dahil binigyan namin siya ng gamot every 6 hours. Tapos, lang siya, mga buong magdamag na siya ay nagkasakit. Tapos, nung kinaumagahan, nung nagnormal na po yung kanyang temperature. So, malaking bagay yung malaking bagay ang nagawa ni Horace, dahil yung kaalaman niya kung paano i-treat yung COVID, nakatulong sa amin. So, isa pa kong ipinagpapasalamat sa Panginoon, dahil yung mga dumaan din po ako na sa matinding takot, hindi po maiiwasan, dahil nga po sa amin maraming nababalita ang namatay, ang dami, sunod-sunod, plus pagpupunta ako ng Facebook, sa Messenger, ang daming pamilya na nagkakasakit. So, hindi maiwasan na andun yung takot sa aking part, pero salamat sa salita ng Diyos, lalo na nga po yung mensahe na 2 linggo ni Pastor tungkol kay King Asa, na nagbigay sa akin ng kalakasan na kailangan talaga na yung salita ng Diyos ay panghawakan natin. Sabi nga, it takes a matured person, sabi nga, to finish the race, sabi nga gano'n ni Pastor. Tapos, salamat din sa mga kasama sa Win Group na malaking bagay yung pagbubulay-bulayan, yung every Sunday na magbulay-bulay ka, na makikita nagkakaroon ng pagpapalit-palitan ng mga experience, yung wisdom kung paano ang salita ng Diyos may i-apply sa aming buhay. Salamat, at alam nyo po yun na kung hindi po talaga ihahakbang ang ating paa sa pananampalataya, at kung hindi po natin ifo-focus ang ating tingin sa ating Panginoon, ay napakahirap po talaga. Kaya nga po ako'y nagpapasalamat na sa kabila ng lahat na ito
andon yung salita ng Diyos na aming pinanghawakan, yung pananampalataya, yung gabi-gabi namin pananalangin, naging malaking tulong sa amin lahat. Yun po, isang encouragement na nakita ko rin na ibinigay ng Panginoon sa akin doon po sa nakalagay sa wall ng aking kapatid sa kanyang bahay. Nakalagay doon, see good in all things. Totoo po, sa pandemic na ito, may malaking bagay tayong makikita na maganda dahil ang lahat ng tao ay lumuluhod sa Panginoon na nagsasabi na ikaw lamang, O Diyos, ang aming kailangan. So, salamat po Panginoon. Salamat sa kalakasan na ibinibigay po ninyo. Salamat sa mga kapatiran na patuloy na nananalangin. At gayon din po, salamat sa iglesia na meron kami sa buhay ng aming pastor na ginagamit ninyo upang kami ay magkaroon ng kalakasan sa bawat hakbang namin sa araw-araw. Sa Diyos po ang papuri. Blessed Sunday morning, everyone. Sa oras po ito, ako po ay magpapatotoo patungkol sa sitwasyon po natin ngayon na kung saan hindi natin talaga expect yung mga ganitong kalagayan po natin. Pero ganun pa man, yun po, nagpapasalamat po ako dahil kahit tayo nakakaranas ng mga kahirapan, ngunit nandoon po talaga ang guide ng Panginoon. Nandiyan po ang kanyang biyaya, andyan po ang kanyang provision sa panahon ngayon. Ang isa po ipapasalamat ko, lalong-lalo na, yung pag-enroll po ng aking mga anak na kung saan salamat sa Panginoon dahil nakapag-enroll na rin po sila. At tunay nga na medyo mahirap dahil may isa po akong college na kung saan talagang by the grace of God, naka-enroll din po siya at ngayon na tuloy-tuloy naman po ang kanyang pag-aaral. Yung dalawa ko pong estudyante pa ay sa September pa. Isa pa rin po ang pasasalamat ko, bagamat hindi siya gaano kaayos, pero patuloy akong nagpapasalamat dahil sabi nga, God works together for good, na kung saan God has a plan for everything. So, ang ipapasalamat ko din na isa sa napagtagumpayan po namin ay yung pagkakaroon ng isang pamilya na si Kim, na kung saan kahit nahiwalay na siya sa amin, mahirap para sa isang nanay, pero salamat sa Panginoon dahil nandoon din po ang biyaya niya na naging maayos po ang lahat. At saka andun, sa akin personally po, napagtagumpayan ko na rin po at kumbaga natanggap ko na wala na po akong tinatawag na Kim sa bahay, pero everyday pa naman po kami nagko-communicate. So yun po, marami pong salamat. Tunay na ang Panginoon ay napakabuti dahil sa mga salita niya patuloy tayong lumalakas. Tunay nga dito sa 1 John 3:22, meron po akong nabasa na kung saan nagbigay sa akin ng lakas sa aking spiritual life. Sabi po dito, tinanggap natin anuman ang atin hiniling sa Kanya dahil sinusunod ninyo ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. So, dito po, nagpapakita na tayo po bilang mga anak dapat talagang kailangan sundin ang utos ng Panginoon. At nandoon yung ating dapat gawin. May gagawin din po dapat tayo. So, sa ating pananampalataya, sasamahan po natin talaga ng gawa na kung saan, kung anong inutos ng Panginoon, yun po ay susundin po natin. Yun lang po ang aking pasasalamat. To God be the glory. Amen. Praise God, hallelujah, purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, maraming salamat muli sa umagang ito, Panginoon, na kami ulurgad ay muling makakalapit sa iyo at manalangin
Salamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan, O Diyos. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. Nusuko po namin sa iyong aming mga buhay. Humihingi po kami, O Diyos, ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakasala sa iyo at sa aming kapwa. Pakalinisin mo po, O Diyos, ang aming mga puso, ang aming kaisipan, Panginoon, upang sa ganon, Lord, kami maging karapat-dapat sa umagang ito sa paglapit sa iyo. Salamat, O Diyos, sa kalinisan ng aming mga buhay, ng aming mga puso, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, O Lord God, sa umagang ito, O Diyos, kami, O God, ay patuloy na lumalapit sa iyo. O God, alam namin, Panginoon, na kami, O Lord God, ay hindi mo bibiguin sa aming mga kahilingan, Panginoon. O hallelujah, ikaw ang Diyos sa tapat sa kanyang mga pangako, ang namin. Tunay ng salita mo ay aming inaasahan at tunay kami ay nagtitiwala sa iyong mga pangako, Panginoon. Sa umagang ito po kami po ay nagkakaisa, nilalapit po namin sa iyo, Ama, ang aming mga kapatid, O God, sa pananampalataya, ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak, Panginoon. Nasa ngayon, Lord, ay may mga sakit, Panginoon. Lord God, kahabagan mo po kaming lahat. Kahabagan mo po sila, Panginoon. Lord, tinataas po namin, O Lord God, ang pamilya, Lord God, ni Brother Deng Elemos, Panginoon. Dalangin namin, O Lord God, ng iyong mapagpalang kamay ay iyong ipatong sa kanilang buong katawan. Maranasan nila, Lord God, ang himala ng iyong kagalingan, Panginoon. O Lord, dalangin namin na patuloy mo silang dagdagan ng kanila mga pananampalataya. Palakasin mo po ang kanilang physical na katawan, Panginoon. At patuloy mo pong i-comfort ang kanilang mga pamilya, Panginoon. O hallelujah, ikaw po ang Diyos nagpapagaling sa lahat ng may sakit at inaangkin namin, O Lord God, ang kapangyarihan ng iyong banal na salita na sa pamamagitan ng mga latay mo, Panginoong Hesus. Ang lahat, Lord God, na may karamdaman na nampalataya sa iyo ay tatanggap ng kagalingan. Ganoon din po, dinadalangin namin, Lord, ang patuloy na kagalingan, kalakasan mga physical ng katawan, Lord, ng mga kapatid namin na ngayon ay nagpapagaling pa. Salamat, Lord, ng iba po ay nakakaramdam ng kabutihan sa kanilang physical na katawan. O hallelujah, we pray for strength and good health kay Sister Belen Labage sa kanyang familia, O God. Kay Sister Marisa, Lord, patuloy mo pong pagalingin, Lord, ang kanyang familia, O God, si Brother Hill, Lord God, hallelujah, hallelujah. Ganoon din po, Lord, si Jolina at si Princess, O God, de la Cruz, O God, abutin mo sila, Panginoon, ng iyong pagpalang kamay, Lord God, hallelujah. Bigyan mo po silang kagalingan sa lahat ng kanilang mga nararamdaman, O Lord God. O hallelujah, dalangin namin, Lord, ang iba pang mga kapatid namin, mga anak mo, mga lingkod mo, Panginoon, na sa ngayon, O God, ay nagdaranas din, Lord God, ng karamdaman, Panginoon. Anumang klaseng karamdaman, mayroon sila, Lord. Albutin mo po sila, Panginoon, at bigyan mo po sila ng kagalingan, ng kalakasan, at i-comfort mo po ang bawat pamilya, Panginoon. Salamat sa oras na ito, Panginoon, na mayroong kaming Diyos na malalapitan. Na sa lahat ng oras sa aming paglapit, O God, nariyan ka, hindi ka po nagsasawang pakinggan ang aming mga panalangin. Salamat sa iyong salita, Lord, kung kami tatawag, kami sasagutin mo, kung kami manalalangin. Ikaw ay nariyan upang kami ay bigyan ng katugunan sa aming mga kahilingan, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan sa mga buhay namin. Salamat na hindi mo kami iniwanan o pinabayaan, Panginoon, O God. Salamat sa iyong pagkalinga sa aming lahat, Panginoon, O God. Dalangin ko rin po, Lord, ang lahat ng senior citizen. We pray, Lord God, for strength and good health para sa lahat, Lord God. We also pray for Sister Del Bombio, O God, ang kanyang pamilya, Lord. Patuloy na kagalingan, Lord God, ni Brother Bogs, O God. Hallelujah. I-comfort mo po sila, Panginoon. Padama mo po sa kanila, nariyang ka, O God. Hallelujah. Madama nila, Lord, ang inyong presensya, ang iyong pagpapagaling sa kanila, O God. Ang kapangyarihan ng iyong salita, O God, ay kumilos sa kanilang mabuhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa oras na ito, O God. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling.
Salamat, Lord. Wala pong katapusan ang aming pasasalamat. Sinasamba ka namin, Lord, sa lahat ng pagkakataon, Lord God, maging anuman ang kasitwasyon ng mga buhay ng iyong mga anak. Panginoon, patuloy ka namin sasambahin. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon, dahil alam namin, O Diyos, na hindi mo kami iwanan o pababayaan man, Panginoon. Lord, hallelujah, salamat sa iyong kahabagan. Salamat, O Diyos, sa inyong mga pagmamahal sa amin, Panginoon. Lord, hallelujah, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, sa lahat ng pagkakataon, O God. Salamat na alam namin, Lord God, na mga daing namin ay yung bibigyan ng katugunan, O God, para sa karangalan yung dakilang pangalan, Panginoon. O Lord, tunay nga po ang lahat ng papurit pagsamba, Panginoon, at pasasalamat ay aming binabalik sa iyo, aming Ama. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen and Amen. Praise the Lord. Sa ating pong pagtatapos, hayaan niyo pong basahin ko po muna sa inyo ang awit 121 verse 7 and 8. Si Yahweh ang sa iyo'y mag-iingat sa panganib, ika'y ililigtas. Verse 8 po, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat saan man naroon. Ika'y iingatan niya, di ka maano kahit na kailan. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataong ito muli, Panginoon, na kami po ay nakapakinig ng iyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy po kaming pangunahan, lalo na po sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Patuloy mo po kaming bigyan ng lakas na patuloy na manalig, magtiwala sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat nga po, Panginoon, dahil kahit kami, ganito ang sitwasyon po namin, nasa online worship service, Panginoon, ng church, ang dalangin din po namin. Salamat dahil mayroon pa rin kami pagkakataon na makapakinig ng iyong mga salita, na kung saan ito po ay tunay na nagbibigay sa amin ng kalakasan espiritual. Amang banal, patuloy po namin tinataas ang lahat ng Win Family, member ng church, maging ang aming mga loved ones, Panginoon, na kung saan, Lord, please continue to guide us, O God, at protect us, Lord God, at give us, O God, wisdom, O God, to kung paano, Panginoon, kami patuloy na magtiwala sa iyo, paano kami patuloy na kakapit sa iyo, Panginoon. Panginoon, muli marami pong salamat dahil kahit kami, Panginoon, nagkukulang, nandiyan po, O Diyos, ang iyong pag-ibig. Thank you, Holy Spirit, at nagbibigay po parati sa amin ng gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat muli po, Panginoon, for your love and mercy, Panginoon. And thank you once again, O God, sa bawat isa. At dalangin po namin, O Diyos, the rest of this week, Lord God, that you guide us. Whatever we do, O God, guide us, O God, protect us, Lord. Once again, Lord, thank you for your love, O God, for your mercy and grace, Lord. Thank you that nandyan ka po parati nagbibigay sa amin ng kapayapaan, Panginoon, sa aming buhay. Muli, Lord, marami pong salamat. Sa iyo po namin pinabalik ang lahat ng kapurihan na pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.